Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 po ng November. November 28, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:43 ng umaga. Alas 5:43 ng umaga. At kwan po ngayon, Huwebes. May lakad kasi ako, kaya inagahan ko. Ang topic ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay patungkol dito sa banta ni Sara Duterte. Talakayin natin. Ayan po ano ba yung sinabi niya. At yan po ang tatalakayin natin. Marami pong magagandang topic ngayon, pero hindi maalis sa isipan ko ito itong sinabi niya. Kung ano man yan ay kasi ang tawag ng iba ay conditional na threat. Ay kung ano man yan ay yun nga ang sinasabi ko po sa inyo Kahit naman pwede nilang tawagin yan kasi nga ay i-dilute nila yan o kaya ay parang out of context na naman yan. Yun ang sasabihin nila. Ay talagang ganun po Kaya nga po, ang salita po ay ang tinitingnan po sa atin ng ating Panginoon ay yung laman ng ating puso. Opo. Yang salita kasi ay pwedeng hypocrisy lang yan Opo. O pwede na nagkwal lang yung gusto lang sumikat kung ano-ano ang sasabihin o babawiin na naman para lang pag-usapan siya. Ganun lang po kung minsan pero nga ang topic ko ngayon ay banta ni Sara Duterte. Talakayin natin. Ngayon, ano ba yung sinabi niya? Ang sinabi niya po ay siya raw ay may kinausap na tao. Opo, na kung sakaling siya ay patayin o mamatay, ay of course ay pinatay yan ay ang nagpapatay sa kanya ay si Marcos, si Lisa Araneta at saka si Romualdez, yung speaker. Yun ang sinabi niya. Pero nagbilin siya na patayin din niya. Yung pinagbilinan niya, yung hitman, pinagbilinan niya na kung sakali siya ay patayin, ay walang iba, ang papatay sa kanya ay si Bongbong Marcos at saka si Lisa Araneta Marcos at saka si Speaker Romualdez. At yun ang binili niya doon sa hitman niya na patayin din yung nagpapatay sa kanya. Yan po ang sinasabi niya na nabigla po ang buong daigdig dyan. Opo. Parang marami ang nagsasabi na wala na sa sarili o maluwag na ang tornilyo o nasisiraan na ng bait. Pero kung ano man yan ay hayaan na po natin yan. Ang tatalakayin ko po dito ay yung Word of God. Kasi nga, pag nagsalita po ang isang tao, mga kababayan, mga minamahal, pag narinig ko yung salita niya, lalo na kung inuulit-ulit o kaya ay hindi naman nadulas. Kasi may mga salita kasi na nadudulas lang Pero pag pinaglalaban pa niya ay iba po yan. Sinabi niya
pinaliwanag niya, pinaglalaban pa niya, ay iba po yan. Talagang yun ang nasa puso niya. Opo. At yan po ang tatalakayin natin. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, pag nakakarinig ako ng ganyang salita, ay agad mayroon akong naiisip na Bible verse. Opo. Halos lahat po yan. Kahit na isang salita lang, may agad akong naiisip na Bible verse. Kahit na isa lang. Basta nakita ko na yung salita niya ay nanggagaling sa kanyang puso. Opo. Ganun po yan. At ginagawan ko po dito ng content. Kasi kung minsan hindi na ako makatulog eh. Opo. Hindi na po ako makatulog, tapos ay babangon ako at isusulat ko na yan. Kung ano yung verse na ibinibigay sa akin ng Panginoon. Ayan po. Halos lahat po yan. Opo. Nung nagsalita si Amy na yung unity daw nila ay forever, abay hindi rin ako makatulog eh. Ay samantalang alam naman ng mga politiko, alam naman ng mga tao na sa politika, yung alliance yan sa politika o mga politiko, ay wala namang forever dyan. Ay bakit sasabihin niya na forever? Adi, naluluko lang siya ng tao at pagbabayaran niya kako yan. Opo. Niluluko niya mga tao eh. Hindi ba? Ang daming nagsasabi na yung unity na yan ay wala namang pinag-umpisahan yan. Wala talaga. Wala. Ang unity po, kung parehas kayo ng style o parehas kayo ng simulain sa simula pa. Ganun yan. Tapos, nung mayroong lumabas din na tambaluslos, hindi rin ako makatulog. Chinik ko agad kung ano yung tambaluslos, yung meaning sa Bisaya po yan eh. Bisayang language yan eh. Ay, yun na nga, ang iniisip ko, tama nga, ay umpisa na kako ito. Umpisa na yan ng gulo o hindi pagkakasunduan o mag-aaway na yan. At yun na nga ang nangyari. Gumawa po ako ng kanya ng content. Opo. Ngayon, ito ngayon ay hahayaan ko na sana ito eh. Ay pero palagi po na sumasagi sa aking isipan eh, itong Bible verse na ito. 3 lang po ito na gusto kong i-share sa inyo para maintindihan po natin ano po ang kaibahan ng tao kay Kristo o dun sa mga tao na na-impluensyahan ng Holy Spirit. Itong 2 Bible verse na ito, yan po ang kaibahan ng tao sa si Jesus Christ na ating tagapagligtas. Of course, siya ay naging tao. Opo, siya ay naging tao eh. Nagkatawang tao nga eh. Pero siya ay nasa katayo ang Diyos. Nasa, yung umpisa niya ay mayroon siyang katangian na pagka-Diyos o siya ay galing sa Diyos. Yan po eh. O. At ihahambing po natin yan dito sa sinabi ni Jesus Christ. Pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna yung batch number 2. Gusto kong magpasalamat sa kanila, yung mga nanonood sa atin o yung nakikinig o yung nagla-like o yung nagko-comments. Ito po sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot-Parot, Pabs Naranja, Ronel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Cavili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw,
User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagirnyo, Mysteriang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Palmer's TV, Online Picolio, Prico Moob React, at saka si Concepcion Barsi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutong Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonell, at saka si Attorney Attorney Celio Magno. Ayan po, ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po, at tuloy-tuloy na po tayo. Yung banta nga ni Sara Duterte ay gusto kong talakayin word for word po para maintindihan po natin gaano po kasama ang tao. Opo, para maintindihan po natin, ihahambing po natin sa nangyari kay Jesus Christ. Opo, sa bagay ako ay hindi na ako nagtataka kung ganyan ang sasabihin niya. Kasi nga yung tatay niya, si Rodrigo Roa Duterte, ay ang spiritual advisor po ay si Kibuloy, na kung saan ay ang dami palang minolistya ng mga minor de edad dyan. Tapos yun ang advisor, hindi ba? Di kalukuhan yan, hindi ba? Wala anong makukuhang advice dyan at pinagtatanggol pa nila, hindi ba? Pinagtatanggol pa nila. Aywan ko lang kung ilan ang kayamanan na naipaligpit nila dyan o naipatago nila. Hindi ba? Hindi natin alam yan. Pero malamang yung suspitsa ng mga tao, totoo yan eh. Pero ito na nga, tatalakay na natin. Luke 23, verse 33 hanggang 34. Ito po yung ipinako si Jesus Christ. Opo, na kung saan ay sinabi niya na alam naman natin ito, kahit hindi tayo bumabasa ng Biblia, alam natin ito. Ito ay isa sa 7 wika. Opo, na napapanood natin sa mga pelikula, hindi ba? O kaya doon sa mga stage play na ginagawa tuwing araw ng mahal na araw. Ano po ang sinabi ni Jesus Christ doon? Father, sabi niya, forgive them. Nakapako siya po ito nakapako na siya. Isa ito sa 7 wika. For they do not know what they are doing. Ayan po ang sinabi niya. Okay, basahin na rin natin When they came to the place called Skull, yung nga sa Golgotha ito sa iba Golgotha When they came to the place called the Skull, yung
lugar ng mga bungo. Yun ang tawag nila doon sa doon sa pinagpapakuan. Golgotha nga ang tawag nila dyan sa Hebrew word They crucified him there along with the criminals, one on his right side, one on his right and the other on his left. Ayun, tatlo pala silang naipako, tatlo. Ngayon, then Jesus Christ said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his garments by casting lots. Yung po mga sundalo, kasi hawak-hawak nila yung yung garment, kung ano man yan, kung balabal man yan, o baro man yan, ano man yan, ay ayaw nilang punitin kung balabal yan, ay magkaslat na lang tayo, sabi nila, nung mga sundalo na nagbabantay doon. At yan ay nakahula, they will cast lot on his garments. Yung nga, yung para mapunta na lang sa isang sundalo, yung balabal, hindi ba? O, ayan po. Ngayon ay, ito nga po ang sinabi ni Jesus Christ, Father, forgive them. Na kontradik yan, sobrang kontradik po yan sa sinasabi ni Sara Duterte na kung siya ay mamatay o kung siya man ay patayin din itong mga tao na ito. Contradicting po, hindi ba? Ganon po ka-evil ang tao. Opo. Ganon po. At dapat yung mga sumusunod dyan o yung mga tao na sumusuporta dyan o pinagtatanggol yan ay mag-isip-isip po kayo. Hindi ba? Mag-isip-isip po kayo. Ang sabi po ni Jesus Christ, Father, na yung Diyos Ama yun ang tinatawag niya forgive them, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun po, hindi ba? O, contradicting o very contrast sa gustong mangyari ni Sara Duterte. Ay, kaya nga, hindi na po ako magtataka dyan kasi yung spiritual advisor nila na nagpapanggap, hindi ba? Hipokrito Hindi ba? O, si Kibuloy ata ngayon, transfer na ata sa Pasig, yung kulungan dyan sa Pasig, hindi ba? O, ay magandang i-content din sana yan, pero saka na lang. Iyan nga ay ganun talagang style nila. Hindi ba? Pumapatay talaga ng tao. O mayroon talaga silang mga hired killer. O may pambayad sila. Ayan po ang ibig sabihin yan. Kaya yung mga supporter niya ay binibigyan ko po kayo ng advice na mag-isip-isip na po kayo. Hindi ba? Pumapatay ba sila? Ayan nga, sinabi na niya At kahit na pag-conditional yan ay sinabi na At saka ang isa niyan ay siya ang gumagawa ng lahat ng istorya Mayroon daw gustong pumatay sa kanya at kung namatay siya, ay lahat na sa kanya Ay sige, ay pagbigyan na natin siya. Ay kung mga pilosopo ang kwan dyan, ay talagang hindi uobra yung ganyan Pero ay, sige, ay ganun ang style Hindi ba? Ay ito po. Ang reason po ni Jesus Christ, kaya niya sinabi yun, ay ito, naka-discuss dito sa 1 Peter chapter 2, verse 23. Pinaliwanag po ni Peter yan sa kanyang sulat. Sa 1 Peter, yung una niyang sulat. Babasahin ko lang po para mas maintindihan natin. When they heaped abuse on him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Ayan po, he made no threats. Hindi siya nagbanta.
Si Jesus Christ po, hindi po nagbanta nung siya ay ipinako o nung siya ay pinaparusahan o nung siya ay nilalatigo. Opo, hindi po siya nagbanta. He made no threats. Yan po ang kaibahan. Pero may reason dyan but entrusted, ito po ang reason niya ito po ang reason ni Jesus Christ, but entrusted himself to him who judges justly. Alam niya kasi na may Diyos na mag-judge at yung judgment ng Diyos ay justly, yung makatotohanan o talagang dapat justly. Hindi ba? Anong bang justly? He entrusted, si Jesus Christ entrusted himself to him who judges justly. Ayan po, ang tinutukoy dito ay yung Diyos Ama o yung Ama niya o ang Diyos. Ayan po, ang reason niya. Ang katanungan ko po ay, nung sinabi pa ba ni Jesus, ni Sara Duterte yan, ay mayroon ba siyang Diyos? Parang wala Hindi ba? Parang ang Diyos niya ay ang sarili niya o ang kapangyarihan niya o ang salapi niya. Kasi nga pwede siyang mag-utos babayaran niya. Hindi ba? Yun po ang nakikita ko dyan sa malalim na pag-examine ng mga salita. Ngayon ay isingit lang natin po yung nangyari kay Dilima na kung saan ay siya ay ibinilanggo ng halos 7 taon sa kasalanang ibinintang lang sa kanya o gawa-gawa lang o sabihin natin na fabricated. Ngayon ay totoo yung sinabi niya dyan nung tinanong siya dyan sa Senado at dyan sa Quadcom ay kanya wala, hindi ko pa kanya maisip ano ang parusa Opo, pero iniisip namin na mayroong parusa, pero hindi ganito, sabi niya. Tama yung sinabi niya. Ibibilanggo ka na walang kasalanan, di ba? Pero ang ibig niyang sabihin dito, sa pagkaintindi ko, ay ipinapaubaya na niya sa Diyos. Kasi nga walang batas Wala tayong batas na kung ikaw ay nabilanggo ng 7 taon, ay yung nagpabilanggo sa iyo, ano ang kasalanan yan o ano ang kaparusahan yan? Hindi po maisip ng tao yan kung ano ang kung ano ang kabayaran. Opo. Kung napanood nyo po yung The Count of Monte Cristo, ay revenge po yun Pero nire-recommend ko po na panoorin nyo yung si Edmond Dantes na siya ay ibinilanggo din na wala siyang kasalanan. Si Edmond Dantes, pero nag-revenge siya. Yun ang hindi maganda ron. Pero maganda po yung pelikula na yan. At sa buong mundo po hinangaan yan, yung pelikula na yan, The Count of Monte Cristo. The Count of Monte Cristo. Binilanggo siya dahil karibal niya yung sa babae, karibal niya yung tinyente o yung kapitan na naging general, pero pinaghigantihan din niya kasi yumaman siya Nakita niya yung yung mga ginto doon sa Monte Cristo. Ayun, binalikan niya ngayon bilang isang mayaman siya. Yun. Lahat ng mga nagpakulong sa kanya, mga testigos, lahat yun, binalikan niya. Opo. Panoorin niyo po yun, The Count of Monte Cristo. Magandang pelikula yun. Ngayon ay, ito po sa Acts 7, chapter 7, verse 59 hanggang 60, ito po ay yung nangyari sa buhay ni Esteban, yung first martyr na Kristiyano na pinatay.
Siya po ang kauna-una na Kristiyano na pinatay. Pinagbabato siya. Ayan po. O Stephen ang pangalan niya. Sa Pilipino ay Esteban. Nag-lecture siya kasi, nagsirmon siya sa sinagoga. Ay hindi na kaya ng mga tao. Dahil totoo yung sinasabi niya. Hindi na kaya. Ang nangyari, pinagbabato siya ng mga tao. Pero totoo yung sinasabi niya. Kayo, kanya nagpapatay kay Jesus Christ, sabi niya. Kayo, sabi niya. Ay, yung mga sinasabi niya ay talagang totoo eh. Oh. Ipinako niyo kanya yung tagapagligtas. O yung tao na nanggaling mismo sa anak ng Diyos, sabi niya. Ipinako nyo. Ayun, ngayon, ang nagalit ang mga tao, kaya pinagbabato siya. At isa si Saul o si Paul, si Saint Paul, ang saksi. Actually, siya pa ang ang nag-ayos ng mga damit ng mga bumato. Kasi tinanggal nila ang damit nila para makapwersa ng babatuhin talaga nila O parang sa kanya kumuha ng authority. Kasi nga, bago babato yan kailangan mayroong isang teacher doon o isang authority na papayagan na babatuhin namin ito. Ayun na nga. Hindi siya umangal, ay pinagbabato. Ay doon siya nag-isip, bakit ang taong ito, si Esteban, hindi umangal at iba pa ang sinabi. Doon siya nag-isip si Paul. Ibang klase ito, sabi niya. Ngayon, basahin ko na lang po while they were stoning him, ayun nga, pinagbabato si Stephen Stephen appealed. Nakiusap siya sa Panginoon. Habang siya ay binabato, nakikiusap siya sa Panginoon. Ano po ang sabi niya? Lord Jesus, sabi niya, receive my spirit. Sabi niya. Alam na niya kasi na mamamatay siya Pag pinagbabato ka kasi, ay wala kang ligtas. Hindi ba? Falling on his knees, lumuhod siya, he cried out in a loud voice, Lord, do not hold this sin against them, sabi niya. Ang ibig sabihin niyan ay do not hold them accountable for this sin. Yung pagpatay sa kanya, ang ibig sabihin niyan ay pinapatawad din niya yung mga tao na bumato sa kanya. Ayan po. Kaya may dalawang example po tayo sa Biblia. Si Jesus Christ at saka ito si Stephen o si Esteban. Hindi ba? Na namatay po ito dahil sa pinagbabato siya. Ay customary po nila yun Wala tayong magagawa dyan. Extrajudicial yan, pero customary na nila Wala nang paglilitis yan. Pag nakita nila ang babae na nakikipagkalo niya, ay pwede nilang batuhin yan. At yung ang example natin na para maintindihan nyo, yung woman who is caught in the very act of adultery, dinala nila kay Jesus Christ. Kaya nga sinasabi ko, hindi naman nila pwedeng batuhin yan kung walang isang mangangaral doon o isang authority. Teacher, sabi nila. This woman was caught in the very act of adultery. Now, under Moses' law, sabi nila, command us to stone her to death. Yan po. Hindi ba? At, ayun, ay customary nila Wala tayong magagawa doon. Ngayon, ay ang sabi po ni Esteban dito, nung siya ay malapit na mamatay, Panginoon, sabi niya, do not charge them. O do not hold them accountable dito sa kasalanan na ginagawa nila. Ayan po ang kaibahan. Hindi ba? Mayroon tayong sinabi ni Jesus Christ, mayroon din tayong
sinabi ni Stephen. But of course, ito si Stephen ay naudyukan na siya ng Holy Spirit. Yan po ang kaibahan ng may tao, ang tao na mayroong Holy Spirit. Yan po ang kaibahan. Opo. Iba ang sinasabi doon sa mga tao na may mga espiritu ng demonyo. Opo. Iba po ang sinasabi talaga niyan. Ay baka tanungin nyo ako, ay saan nang gagaling yan? Ay yun na nga kay Kibuloy yan hindi ba? Kay Kibuloy po. Kaya mag-ingat po tayo sa ating susuportahan o yung mga ganyan, sasamahan. Mag-ingat po tayo. I-filter natin yung mga sinasabi nila. Agad i-filter natin para hindi po tayo maluko o malito o mapasama dyan sa ganyan. Sige po, at hanggang dito na lang po At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.